Chelsea's POV. Sige na, ako nang bahala dito. Mas kailangan ka dun. Tsaka ikamusta mo na lang ako kay kuya ha. Sabihin mo sa susunod na lang ako dadalaw sa kanya. Sigurado kang okay ka lang dito na mag-isa? Baka may iba ka pang... Moira, wag nang makulit. Okay lang ako dito. Tsaka matutulog lang naman ako maghapon. Dali na, alis ka na. Agad na putol ko sa iba pa niyang sasabihin. Hinila ko pang braso nito para igiya siya palabas ng bahay na tinutuluyan ko. Nag-aalangan pa itong tumitig sa akin. Animoy nagdadalawang isip kung aalis ba o sasamahan ako dito sa bahay. Pero mas importante naman ang pupuntahan niya ngayon. Kaya okay lang na umalis siya. Sigurado ka ha? Paninigurado nitong tanong sa akin. Okay lang ako, sigurado ako. Nakangiting saad ko dito. Sige, basta babalik ako agad bago maggabi. May iniwan na din akong pagkain sa rep pag nagutom ka ha. Huwag kang magtrabaho dito, bawal yun sa'yo. Ingatan mo ang tiyan mo. Pagpapaalala nito sa akin na animoy isang ina. Oo na, sige na, para makabalik ka agad. Ingat ka. Ikaw din, mag-iingat ka dito. Nakalak na ang mga pinto at bintana. Huwag ka magbubukas ng basta-basta sa pinto ha. Muling bili nito sa akin. Napangiti na lang ulit ako sa kanya. Mas malala pa ito kung magbilin at mag-alala kaysa kay Alex at Herman. Bye, ingat ka. Pagtutulakan ko dito para makalabas ng gate. Inantay ko pa itong makaalis sa harap ng bahay bago ko isinarado ang gate at bumalik sa loob ng bahay. Nilak ko ng mabuti ang pinto saka ako pumanhik pabalik sa kwarto. Pahiga na sana ako sa kama nang makaramdam ako ng pag-ihi, kaya tumuloy muna ako sa banyo. Maya-maya ay may nadinig naman akong ingay mula sa labas ng kwarto. Nagmamadali pa akong tinapos ang pag-ihi ko, dahil sa takot na baka may magnanakaw na nakapasok sa loob ng bahay. Pinakiramdaman ko muna ang paligid ko pati ang labas ng kwarto bago ako dahan-dahang lumabas ng banyo. Bakit ibang pakiramdam ko ngayon? Kinakabahan ako na hindi ko alam kung bakit. Nakarinig ako ng bagay na parang nabasag. Nagulat pa ako nang marinig kong malakas na pagkabasag ng kung anong bagay mula sa ibaba ng bahay. Baka may tao. Baka si Moira bumalik. Pero nilak ko yung gate at pinto, kaya imposibleng makapasok ulit siya. Sunod-sunod na kabang naramdaman ko nang salakayin ako ng matinding takot sa dibdib ko. Sunod-sunod na pagkabasag ng gamit sa ibaba ng bahay. Agad naman akong tumalima para hanapin ang cellphone ko at kailangan kong makahingi ng tulong. Baka magnanakaw yun na nakapasok sa bahay. Pero ganun na lang ang pagkadismaya ko nang maalala kong naiwan ko pala sa sopa ang telepono ko. Dahil sa takot na nararamdaman ko ngayon, hindi na ako mapakali sa kinatatayuan ko. Narinig ko na lang maya-maya ang ingay ng mga hakbang paakyat ng hagdan. Papalapit sa tapat ng kwarto ko. Halos himatayin pa ako sa sobrang kaba at takot ko. Wala sa sariling napahawak ako sa tiyan ko. Diyos ko, huwag mo kaming pababayaan ang anak ko. Mangyak-ngyak na dasal ko sa sarili. Nagmamadali naman akong sumiksik sa sulok ng kama para sana magtago. Dinig ko pa ang dahan-dahang pagbukas ng pintuan ng kwarto ko. Kasabay ng mabilis na pagtahip ng kaba sa dibdib ko. Binuksan ng kung sino ang pinto at mumuestra ng tila ng gugulat ng isang bata. Napasigaw naman ako sa sobrang gulat. Malakas ang sigaw ko nang biglang lumitaw sa ulunan sa ibabaw ng kama ang isang lalaking nakabonet ang muka. Nagmamadali naman akong tumayo para tumakbo palabas ng kwarto. Pero agad naman ako nitong nahawakan sa buhok. Kaya napabalik ako sa pwesto ng lalaki. Aray! Anong kailangan mo? Please, wag mo akong sasaktan. Pagmamakaawa ko agad sa lalaki. Napag-utusan lang. Halika. Anitong hinawakan ako sa braso. Pero kaagad ko siyang kinagat sa kamay kaya nabitawan ako nito. Tatakbo na akong muli nang mahagilap ako ng isang kamay nito. Kaya malakas akong bumagsak sa sahig. Ganun na lang ang pagkagulat at pagsilay ng takot sa dibdib ko nang makaramdam ako ng pananakit sa balakang ko. Pakiramdam ko'y may likod ang unti-unting lumalabas sa akin. Kainis, ang sakit. Dinig kong daing ng lalaki habang hawak-hawak ang kamay niyang kinagat ko kanina. Agad ding nabaling ang atensyon ko nang mapansin kong pulang mancha na bumakat sa suot kong puti na cotton shorts. Mas lalo akong natakot nang maalala ang anak ko sa sinapupunan ko. Hindi. Tulungan mo ako. Ang baby ko. Please, ang anak ko. Tulungan mo ako.
Pagmamakaawa ko sa lalaki, pero binaliwala lang ako nito. Saka dinukot ang cellphone sa bulsa ng pantalon niya. Maya-maya ay nakaramdam ako ng biglang panlalamig sa buong katawan ko. Ang unti-unting pagdidilim ng paningin ko. Tulungan mo ako, ang baby ko. Madadala ko na siya ngayon, Boss Stella. Yes, boss. Huling dinig ko dito, bago ako tuluyang nawala ng malay tao. Kamahalans, POV. Prince? Nagtatakang tawag nito sa akin nang makita niya akong nagmamadaling papalabas ng hospital. Nagmadali din itong lumapit sa akin. What are you doing here? Babalik ka na ba sa trabaho mo? Tanong ni Herman nang nasa harap ko na siya. No, not yet. I have something important to do right now. Huh? I need to see Chelsea. Tipid na saad ko sa kanya. Saka muling humakbang para tuluyan ang lisanin ng lugar at puntahan ang babaeng mahal ko. Wait, you two are okay now? Takang tanong ulit nito sa akin. Yeah, no, I mean not totally but I need to see her kasi kailangan ko siyang makausap. Si Stella ang may kagagawa ng lahat. Saad ko sa kanya nang hindi ko man lang siya pinagkakaabalahang tapunan ng tingin habang nagmamadaling naglalakad papunta sa parking lot. Wait, what? All this time si Stella ang may kasalanan? But how about Elsa? Naguguluhan at hindi makapaniwalang tanong nito. Nagtapat na siya sa akin ng totoo. Inutusan siya ni Stella para gawin ang lahat ng yon. She's innocent, also a victim like me and Chelsea. At kailangan kong makausap si Chelsea bago pa may gawing mali si Stella sa kanya. Ani ko dito nang makapasok na sa driver's seat ng sasakyan ko habang nakadungaw naman siya sa bintana. God, she must be crazy. Go now at susunod kami ni Alex. Hindi na ako sumagot sa kanya at binuhay ko ng makina ng sasakyan ko at nagmamadaling pinaharurot ito papunta sa bahay ng mahal ko. Kailangan ko siyang makausap at makapagpaliwanag sa kanya ng mabuti. Alam ko at nararamdaman ko na may ibang pwedeng gawin ngayon si Stella. Kilala ko ng likaw ng bituka niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ang gusto niya. Hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi rin ako papayag na may mangyaring masama sa mahal ko. Isang saglit pa na biyahe ay nakarating na din ako sa kinaroroonan ng bahay ni Chelsea. Nagmadali pa akong bumaba ng sasakyan ko kahit hindi ko pa man ito na i-park ng maayos. Bigla naman akong nakadama ng kakaibang kaba at takot sa dibdib ko. Nang madatnan kong bukas ang gate nito, pati ang main door. Halos liparin ko pa papasok ang bahay para lang makita ang babaeng sadya ko ngayon dito. Chelsea! Tawag ko dito nang makapasok na ako sa sala. Pero ganun na lamang ang pagkagitla ko. Nang makita kong mga nagkalat at basag na gamit sa sahig. May bahid pa ng dugo ang hagdan galing sa ikalawang palapag ng bahay. Chelsea! Malakas na sigaw ko habang nagkukumahog paakyat sa kwarto niya. Chelsea, where are you? Takot na tawag ko sa kanya. Pero kagaya kanina sa ibaba ng bahay, ay dismayado akong makita siya roon. May dugo din akong nakita mula sa kwarto niya. Pakiramdam ko'y nag-akyatan agad sa ulo ko ang lahat ng dugo ko nang maisip ko si Stella. Wala sa sariling naikuyom ko ang mga kamao ko. Di ko mapigilan ang pagtatagis ng mga bagang ko dahil sa naghahalo-halong emosyon ko ngayon. Galit para sa babaeng alam kong may kagagawa ng lahat ng ito. Takot para sa babaeng mahal ko. Baka napano na siya ngayon. Stella. Mariing bulong ko habang hinahagilap ng isang kamay kong telepono sa bulsa ng pantalon ko para tawagan si Elsa. I will kill you pag nalaman kong sinaktan mo si Chelsea. Nagpupuyos sa galit na muling bulong ko habang pababa ng hagdan. What happened? Where is Chelsea? Nagtatakang tanong ni Alex nang mabungaran ko sila ni Herman sa sala. Gaya ko kanina ay gulat at mababakas ang takot at pagtataka sa itsura ng mga ito dahil sa mga kalat sa loob ng bahay. Damn it! Ako ang papatay sa Stella na yan pag sinaktan niya si Chelsea. Nabaling naman ang atensyon ko kay Herman nang magsalita ito mula sa likuran ni Alex. Call the police, Alex, and report what happened here. Herman, go with me. Seryosong ani ko sa mga ito, saka nagmamadaling lumabas ng bahay. Kahit ako'y abot-abot na ang takot at kaba sa dibdib ko sa isiping sinaktan o sasaktan ni Stella ang Chelsea ko. Si Elsa lang ang makakatulong sa atin ngayon para malaman ko kung nasan si Chelsea.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya pag nalaman ko lang na sinaktan niya ang asawa ko. Galit na saad ko habang binabaybay namin ang may kahabaang highway papunta sa lugar ni Elsa. Baliw ng babaeng yun, Prince. Dapat sa kanya pinapakulong. Baka tulungan pa kitang patayin siya pag nalaman ko ding sinaktan niyang mag-ina mo. Nanggagalaiting saad ni Herman kagaya ko. Pero maya-maya ay natigilan ako at bigla kong naihinto ang sasakyan ko sa gitna ng kalsada. Halos mabingi din ako sa mga sinabi niya. What did you just say, Herman? Nagtatakang tanong ko sa kanya habang salubong ang mga kilay ko. You didn't know yet? Balik tanong nito sa akin. Mas lalo lang lumalim ang pagkakakunot ng noo ko dahil sa tanong niya. Chelsea is pregnant, Prince. Chelsea is pregnant. Chelsea is pregnant. Chelsea is pregnant. Parang sirang plaka na paulit-ulit ko siyang nadidinig sa utak ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman ngayon. Buntis ang mahal ko. Ang matagal ko ng pangarap ay natupad na pala. Pero bakit hindi niya sinabi nung magkausap kami? Dahil sa sari-saring emosyon ko ngayon, hindi ko na namalaya na muling paglandas ng mga luha sa mata ko. She's pregnant. Damn it. Magiging daddy na ako? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ko kay Herman. Kasabay ng sunod-sunod na pagsinghot ko. Yeah, she's pregnant. Kaya kailangan natin makita si Chelsea. Dahil delikadong pagbubuntis niya, Prince. Nabalik lang ang takot at pag-aalala ko para sa nawawalang asawa nang sabihin sa akin ni Herman ang kalagayan niya ngayon. Mas lalo tuloy na buhay ang determinasyon sa sarili ko na makita agad si Chelsea ko. Prince, anong ginagawa mo dito? Takang tanong sa akin ni Elsa nang mapagbuksan ako nito sa pinto ng bahay niya. My wife is missing and I know si Stella lang ang pwedeng gumawa nito sa kanya. I need your help, Elsa. Agad na pagsusumamo ko dito. Kung kinakailangan kong lumuhod sa harapan niya para tulungan akong mahanap ang asawa ko, gagawin ko. Handa akong ibaba ang pride at ego ko bilang isang lalaki. Kung para naman sa kaligtasan ng mag-ina ko. Please, Elsa, nasa panganib ang buhay ng mag-ina ko. I need to see her bago pa ako mahuli. Mabilis akong naglakad palapit sa kanya, saka kinuha ang isang kamay niya para hawakan ito. Iya, tutulong ako. Gaya ng pangako ko sa'yo, tutulungan kitang mahuli si Stella. Agad na sagot nito sa akin. Kahit papaano'y nakahinga ako ng maluwag dahil sa pag-asang makikita ko agad ang mahal ko. Teka, mabilis naman itong tumalima at tinalikuran ako. Dahil bukas naman ang pinto ay kita ko ang loob ng bahay nila. Lumapit siya sa isang matandang lalaki na nakahiga sa sopa na gawa sa kawayan. Payat ito't mukhang nahihirapan ng kumilos. At base sa obserbasyon ko'y may malala itong sakit. Ama niya siguro ito. May kung anong awa at habag naman akong naramdaman sa puso ko nang makita ko si Elsa na kausap ang ama at hinalikan ito sa noo bago tuluyang magpaalam. Halika na, Prince. Alam ko kung saan ang lugar ni Stella. Nabalik ako bigla sa sarili ko nang di ko namamalayang nasa harap ko na pala siya. Tumango na lang ako sa kanya, saka nagpatiunang humakbang pabalik sa sasakyan. Nasa backseat siya habang nasa passenger seat ako at si Herman nang nagmamaneho ng sasakyan. Tahimik ang buong biyahe pero alam kong pare-pareho kaming kabado ngayon habang binabaybay ang mahabang highway. I'm sorry again, Prince. Kung sana hindi ko sinunod ang pinagawa ni Stella, hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon niyo. Maya-maya ay basag ni Elsa sa nakabibinging katahimikan sa loob ng kotse ko. Wala sa sariling napatingin ako sa gawin niya. Kita ko sa itsura nito kung gaano itong nagsisisi sa mga maling nagawa niya. It's not your fault, Elsa. I know you have a valid reason why you did those. Ani ko dito nang sumagi ulit sa isipan kong matandang lalaki kanina sa bahay niya. Pinapatawad na kita sa mga nagawa mo sa akin, pati kay Chelsea. Ang hindi ko lang mapapatawad dito ay si Stella. Lalo pa pag malaman kong sinaktan niya ang asawa ko. Hindi ko alam kung ano ba talagang problema niya sa akin para paulit-ulit niya akong gawan ng mali. That's why I'm here to help you to find Stella. Dahil yun lang ang alam kong paraan para mapatawad mo ko ng tuluyan. Pati ni Chelsea. Isang malungkot na ngiti naman ang pinakawalan ko dito. Bago muling ibinaling ang paningin sa labas ng bintana. 2 lugar lang ang alam kong pinaglalagyan niya parati. At sigurado kung makikita natin sila. Anito pang muli. Maya-maya ay namayanin na naman ang katahimikan sa pagitan naming tatlo.
Hindi na ako umimik at inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtanaw sa labas ng bintana, habang tahimik na nagdadasal para sa kaligtasan ng mag-ina ko. Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko oras na may mawala sa isa sa kanila. Ikamamatay ko. Ang matagal ko ng pangarap ay ibinigay na ng Diyos sa amin ng mahal ko. Pero ngayon nalagay na naman sila sa panganib. Kung sana hindi na lang ako pumayag noon sa hiling niya, na kailangan niya ng panahon para maging okay ulit siya. Sana ipinagpilitan ko na lang ang sarili ko sa kanya na muli niya akong tanggapin. Na magiging okay din naman kami ulit kung magkasama kaming dalawa. E di sana naprotektahan ko siya laban kay Stella. Sana nasa tabi niya ako nung kailangan niya ng tulong nang kunin siya ni Stella. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo ako dito, please. Pilit pa rin akong nagpupumigla sa pagkakahawak sa akin ng dalawang lalaki. Kahit wala na akong lakas. Di ko alam kung nasaan kami ngayon. Bukod kasi sa nawalan ako ng malay kanina, ay nakapiring din ang mata ko ngayon. Please, yung baby ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag kang maingay sabi eh. Masasaktan ka lang lalo. Saad ng lalaking nasa kaliwa ko. Pakiramdam ko'y para na akong lantang gulay ngayon. Sobrang sakit pa ng tiyan ko. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ng baby ko sa sinapupunan ko. Bukod sa puro sakit sa katawan ko ang nararamdaman ko ngayon, ay sobrang takot din ako sa posibleng mangyari sa anghel ko. Kung hindi nga lang ako akay ng dalawang lalaking ito'y paniguradong nakahandusay na ako sa sahig kanina pa. Parang awa niyo na ang anak ko. Nahihirapang saad ko dito. Pero binaliwala na ako ng mga ito nang may marinig akong nagsalita sa harapan namin. Nasa loob na si boss at kanina pa nag-aantay. Sige, ihanda mo ng mga tauhan dun sa labas para magbantay. Ani ng lalaki na nasa kanan ko naman, saka ako muling inakay. Hindi ako natatakot sa kung sino man ang nagpadukot sa akin ngayon. Sa kung ano man ang balak niyang gawin sa akin. Pero sobrang takot ang nararamdaman ko para sa anak ko. Hindi ko kakayanin pag may masamang mangyari sa kanya. Siya na lang ang siguradong meron ako. Pero parang mawawala pa ata siya sa akin. Ang lupit naman ng tadhana na parang ayaw atang pumayag na maging maligaya ako. Puro pagsubok at problema na lang ang ipinatatamasa sa akin. Sana pala sinabi ko na lang din kay Cody ang tungkol sa kanya. Sana tinanggap ko na lang ang katotohanan na pwede naman kami maging okay pag nagsama ulit kami. Sana wala ako ngayon sa sitwasyong ito. Lord, please. Huwag niyo po akong pababayaan dito. Iligtas mo po ako pati ang anak ko. Tahimik na panalangin ko sa may kapal. Boss, nandito na po siya. Maya-maya ay naramdaman ko na din ang pagtanggal ng piring sa mata ko. Nag-adjust pa akong muli para bumalik ang malinaw na paningin ko. Long time no see, Chelsea. Agad akong napalingon sa kanan ko nang madinig kong pagbati sa akin ng isang boses. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makilalang babaeng nasa harapan ko na ngayon. Ikaw? Kabadot hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Isang ngisi naman ang natanggap ko mula dito bago ito nagsimulang humakbang palapit sa akin. Yeah, it's me. The only one, Stella. Happy to see me again? May panguuyam na tanong nito sa akin. Bitiwan niya siya. Utos nito sa dalawang lalaki na parehong nasa gilid ko pa. Hindi niya kayang tumayo mag-isa, boss. Mukhang nakunan ata at dinugo kanina. Otomatiko namang tumaas ang isang kilay ni Stella dahil sa nadinig niya. Nagpakawala pa ito ng malalim na buntong hininga bago ngumiti sa akin ng nakakaloko. Looks like I'm hitting 2 birds in 1 stone. Kung sinuswerte ka nga naman, diba? 2 pa lang mapapatay ko ngayon. And that means doble din ang sakit na mararamdaman ni Cody pag nalaman niyang wala ng pinakamamahal niya, together with their little angel. Humalakhak pa ito na animoy nasisiraan ng ulo. Hindi, dahil una pa lang ay may sira na talaga ang ulo niya. Hindi niya magagawa ang manloko at manakit ng tao kung nasa matinong kaisipan pa rin siya. Napakasama mo, Stella. Ano bang kasalanan ko sa'yo para gawin mo to sa akin? Ha? Puno ng galit at takot na tanong ko sa kanya. Naglakad itong muli palapit sa akin. Hinawakan ng babakot ng gigigil na pinisil niya ito. Oo, Chelsea, tama ka. Napakasama ko. At kung tinatanong mo kung ano ang kasalanan mo sa akin, well, let me remind you. Una, inagaw mo sa akin si Cody.
Dapat akong kasama niya ngayon at hindi ikaw. Pangalawa, ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Dahil nilason mong isipan ni Luke. Pinaniwalaan niyang masama nga talaga ang ina niya. So ngayon, Chelsea, sabihin mo nga sa akin kung hindi mo nga kasalanan ang lahat. Puro galit ang makikita sa mga mata nito. Ibang-iba na siya sa Stella na nakilala ko noon. Ang edukada at napakadesenteng babae noon ay wala na sa itsura niya ngayon. Pero teka, nawawala si Luke? Paanong nangyari? At tama lang din na dalawang mawala at bawiin ko kay Cody. Kapalit ng dalawang tao na mahalaga sa akin. Nasabay na nawala dahil sa'yo. You, for stealing Cody from me. Anito kasabay ng pagbaba ng tingin niya sa tapat ng tiyan ko. And that child in your womb. In exchange for my sons. You were a curse to me, Chelsea. At hindi ako matatahimik. Hanggat alam kong nabubuhay ka pa at posibleng maging okay ulit kayo ni Cody. Ipatitikin ko sa kanyang sakit na naramdaman ko noon. Ang sakit kung paanong mawala ng anak. At ang sakit kung paano mawala ang taong pinakamamahal mo. It's all Cody's fault, Chelsea. Pero ikaw ngayon ang magbabayad. Mahabang litanya nito sa akin. Kasabay ng paghablot niya sa braso ko mula sa dalawang lalaki na nakaalalay sa akin. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong itulak ng malakas, kaya napahiga ako sa sahig. Malakas ang naging pagdaing ko, nang maramdaman ko na parang may naalog sa loob ng tiyan ko. You will die, Chelsea! Sigaw nito, kasabay ng pagsipa niya ng malakas sa bandang tiyan ko.